Pero lehitimo nga kaya o authentic ang watawat na ito na sinasabing ginamit ni Bonifacio? Ayon sa NHCP o sa National Historical Commission of the Philippines, ang watawat na nasa pangangalaga ni Matt, hindi raw basta-basta ma-authenticate kung totoong pagmamay-ari nga ni Bonifacio o hindi. Mahaba at masalimuot daw kasing proseso ang pagberipika nito. Kumukuha ang NHCP ng mga eksperto. Kapag ang ebidensya ay hindi ganon karami, posibleng hindi talaga siya ma-authenticate fully. Kailangan mo tingnan yung materyales, yung tela ba nito, yung bang mga hibla, yung pangkulay o yung dye na ginamit para kulayan yung tela. Mayroon na bang ganong dye nung panahong iyon? Titingnan din natin, may sapat bang dokumentasyon para masabi natin na ang isang bagay na ito ay mula sa panahong iyon. At yung watawat na hawak ng Museo ng Katipunan sa Lipa, Batangas ay kahalintulad ng watawat na iwinigayway ng Katipunan sa Pasong Tamo nang sagupain nila ang mga Espanyol noong 1896 batay sa pagkakaalala ni Pio Valenzuela. Bagaman sabi ni Pio Valenzuela, ang naalala niya may 16 rays yung flag na winagayway nila. Itong sa Museo ng Lipa, parang 12 lang. Posible kasi no, na wala din naman kasing standardization law nung panahong iyon. Sa parte ng NHCP, kung ano ang ipinapakita ng ebidensya na makakalap sa paraang siyentipiko, sa paraan na masusing internal and external criticism, yun ang pangahawakan ng NHCP. Wala naman kaming gustong iparating sa mga kababayan natin, kundi ang kahalagahan ng mga gamit na ito ay sagrado. Maniwala naman sila at hindi, ipinamana sa amin ito ng mga founder namin at ng mga nagturo sa amin. Basta po para sa amin po at sa Museo ng Katipunan at sa Lehiyon, totoo po yung